Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O po mga kapatid, ang zakah, ito ay kabilang sa 5 haligi ng Islam. At ang kahulugan nito sa lingwahe ay ang nama, waz-ziyada, wat-tahara, wal-baraka. Ito yung pag-unlad o karagdagan at paglilinis. At kabilang din ang baraka sa literal na kahulugan ng zakah. Samantalang Islamic meaning naman ng zakah ay hiya haqqun yajibu fi malin khasin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsus. Opo, ang kahulugan na siyang binigay ng ating mga dalubhasa o ulama ay ito ay karapatan o obligasyon na kinukuha mula sa partikular na yaman at binibigay sa partikular na mga grupo ng tao sa partikular na oras o panahon. Mahalagang maunawaan natin ang kahulugan nito upang sa ganon ang ating pagsamba ay maging mahusay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nalaman natin, isa sa 5 haligi ng Islam at ito ay wajib, obligatory. Sabi ni Allah, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Kunin ninyo mula sa kanilang yaman ang sadaka at ito ay magsisilbing panlinis sa kanilang mga sarili at gagawin silang dalisay insha'Allah. Yan ang sinabi ni Allah sa Quran. So, sino po ba ang dadalisayin na nakasaad dito sa aya? Silang mayayaman, kasama ang mga mahihirap na pagbibigyan ng zakah. At yung mismong yaman, yung pera halimbawa, ay kasama sa dadalisayin. At ang kabuuan, damay dito ang lipunan. Opo, dahil yan naman ang binubuo, di po ba? Yung mayaman at mahirap, sila ay nasa lipunan. Kaya yung kabuuan, ang lipunan ay kasama sa dadalisayin insha'Allah. Ito kung papansinin natin ay sa mundo, sa dunya. Paano yun sa kabilang buhay? Meron bang pagdadalisay doon at paglilinis? Pakinggan ang sabi ni Allah. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ano sinabi ni Allah sa aya na ito? Inahalin tulad niya yung mga taong gumagastos, inilalaan ang kanilang yaman para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng butil ng mais. Tingnan nyo, pag ito'y tumubo, nagkakaroon ng mga, kung tawagin ay tainga, yun yung pinakabunga na binibili natin at kinakain. At bawat bunga ay naglalaman ng daang-daang butil ng mais, di po ba? Ganyan. At dodoblehin pa. At imumultiply pa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang di natin alam kung ilang beses siya lamang nakakaalam sa sino mang kanyang naisan nito. At si Allah ay sapat na sa kanyang mga nilikha. Kabilang tayo doon sa ating mga pangangailangan. At si Allah ang nakakaalam ng lahat. Nakita niyo yung paghahalin tulad? Ito yung figurative speech ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan mo nga naman yung isang mais, di ba? Ang daming butil. Daan-daan. So, ganun din kadami. At imumultiply pa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya mahalagang isagawa natin ang obligasyong ito, ang zakah. Dahil kung hindi, sa halip na katulad ng napakinggan natin sa aya, ang dami ng gantimpalang ibibigay ay baka ma-zero balance pa tayo, subhanallah. Napakahalaga ng zakah, mga kapatid. Katunayan, higit sa 80 times binanggit ang zakah sa Quran.
At kadalasan kasama nito ang tungkol sa salah. Halimbawa, pakinggan ang sinabi ni Allah, Innal ladhina amanu wa amilus salihat wa aqamus salah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Masya Allah. Ano sinabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala? Katotohanan, silang mga naniniwala o nananampalataya at gumagawa ng kabutihan at itinatayo ang salah at ibinibigay ang zakah. Sila ay makakatanggap ng gantimpala mula sa kanilang Panginoon na si Allah at wala na silang mararamdamang takot o kaya ay lungkot. Napakinggan nyo? Salah and then zakah. Doon sa mahigit na 80 times, makikita nyo madalas magkasama itong dalawa. Ganyan kahalaga ang zakah. At maraming hikmah o karunungan o wisdom na makukuha sa pagbibigay ng zakah. Nandiyan ang pagkukumpleto sa iyong din, ang Islam. Ito ay palatandaan ng pagiging sincero mo. Mayroon kang ikhlas. Ito din ay pagdadalisay ng ugali. No? Kung gusto mo maging mahusay ugali mo, akma o ayon sa katuruan Islam, ayan, ibigay mo ang zakah. Gayun din, pinapasaya ang puso. Bakit hindi ka maging masaya? Nakakatulong ka doon sa mga pagbibigyan ng iyong zakah. At ibibilang ka sa mga totoong mananampalataya. Subhanallah, hindi nagkukunwari, hindi munafik, hindi hipokrito. Opo mga kapatid, itong pagbibigay ng zakah, isang timbangan ng sarili natin para maialis ang pagkukunwari o pagbabalat kayo. Siyempre, ang zakah ay daan tungo sa paraiso. Ilalayo ka sa parusa dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, insyaAllah. At siyempre, ang pagbibigay ng zakah ay magre-resulta sa kapatawaran ng mga kasalanan. At dahilan din ito upang dumating sa iyo ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang pinakamahalagang parte ng ating paksa, sino-sino ang bibigyan ng zakah? 8 po sila. 8 grupo ng mga tao ang pagbibigyan natin ng zakah. Tandaan, walang ika-9, walang ika-10, 8 lamang. Una ay ang pobre. Opo, ang pobre. Ginagamit din natin ang salitang mahirap sa pobre, di po ba? Pero kailangan bigyan natin ng distinction, no? Sa Arabic, ito yung tinutukoy ng mga fukara. Sino po ba yung mga pobre? Sila yung napupunan nila ang kanilang kailangan mababa sa kalahating taon. Ibig sabihin, hindi umaabot ng half year ang provision na kaya nilang i-provide sa kanilang mga sarili. Kaya doon sila nabibilang sa kategory na kung tawagin ay fukara o mga pobre. Hindi umaabot sa half year o 6 months. So sila ay pagbibigyan natin ng zakah. Ito na yung pangalawa. Sila din ay mahihirap. Sa Arabic, ang tawag sa kanila ay ang mga miskin. So anong pinagkaiba nito doon sa una? Itong mga mahihirap, sila yung napupunan ang kailangan sa kalahating taon at higit pa, pero hindi umaabot sa 1 taon. Nakita nyo? Itong pangalawa na kung tawagin ay miskin o masakin, silang mahihirap, kaya nilang i-provide ang needs nila ng 6 months pataas, pero hindi aabot ng 1 year. So nakita nyo yung pinagkaiba, no? Pareho silang mahirap, yung pobre at yung mahirap, pero mas mahirap ang pobre dahil sa hindi aabot sa 6 na buwan ang kakayahan niya na ma-provide ang kanyang pangangailangan. Subhanallah. So, naging malinaw sa atin, no? Yung difference ng unang 2 grupo. Pangatlong grupo na pagbibigyan natin ng zakah ay walang iba kundi ang mga empleyado ng zakah. Ano ibig sabihin ng empleyado ng zakah? Sila yung nagtatrabaho para kolektahin ang zakah, para proteksyonan ito, itago, pansamantala, hanggang sa ma-distribute na, pati yung pagdidistribute. Nakita nyo? Lahat na patungkol dito sa kinulektang zakah, sila ang in charge. Sila ang nagmamalasakit, sila ang nagtatrabaho tungkol dito
sila din ay kabilang sa bibigyan natin ng zaka. Opo. At sabi ng mga ulama, kahit na sila ay mayaman pa. Yes! Nagtatrabaho sila, so bibigyan natin ng kapalit, no? Mula doon sa zaka, kukunin natin, babayaran sila. Parang papasahurin. So, dapat ibigay ito ng makatwiran. Ano ba ibig sabihin ng makatwiran? Siyempre, una-una, ibase natin sa minimum wage, halimbawa. Ganon. Kaya, dapat makatarungan ang pagbibigay din ito doon sa nagtatrabaho sa zaka. Ikaapat, sino silang bibigyan ng zaka? Ay yung mga taong magagaan ng puso sa Islam. Pati na rin silang mga mahihina ang kanilang iman. Opo, nakasaad yan, no? Sa Quran. Pwede natin bigyan dito yung non-Muslim na hinahangad natin ang kanyang pagyakap sa Islam. No, madalas natin siyang nakikita, nag-a-attend sa lectures, nagtatanong, pinapakita yung interest sa Islam. So yan, pwede silang bigyan, no? Kahit hindi pa sila Muslim. Basta nakita natin yung kagaangan ng puso nila sa Islam, pwede silang abutan o bigyan ng zaka. Kabilang din dito yung Muslim na kapag binigyan natin ng zaka, ay inshallah magiging dahilan para lumakas ang kanyang iman. So yung mga mahihinang kapatid natin, nakikita natin medyo tatamad-tamad na, nalulunod na sa dunya, sa mundo, at alam naman natin noong paman, isa siyang aktibo, masipag. So bigyan natin ng zaka, inshallah maging dahilan para manumbalik ang kanyang sigla at inshallah maging masipag muli sa paglilingkod at pagsisilbi para sa Islam at mga Muslim. At kabilang din dito mga kapatid, yung masamang tao na kapag binigyan natin ng zakah, inshallah ay magiging dahilan para mawala yung kasamaan niya. Sino yung masamang tao? Sila yung nagbabalak ng masama. Halimbawa sa mga Muslim, sa Islamic Center. So kung meron tayong natunugan na ganun, pwede natin siyang abutan ng zakah. At inshallah, maging dahilan para humupa o tuluyan ng mawala yung masama niyang balak, no? Na magdudulot ng kapahamakan o pananakit sa kapwa. Nakita niyo po, no, mga kapatid, yung mga pagbibigyan ng zakah. Napakahalaga at nabibilang itong mga nabanggit natin. Ang ikalima naman, na pagbibigyan natin ng zakah ay sila na mga nasa preso. Sino po ba yung mga preso? Kabilang dito yung mga alipin na nabibili o binibenta. Hindi ko alam kung meron pa nito sa panahon natin ngayon, no? Sa ibang bansa. Pero noon, kakatulad ni Bilal, radiyallahu anhu, isa siyang alipin na binibili, binibenta. Pwede natin siyang tubusin gamit ang zakah para siya ay maging malaya. Kabilang din dito yung nabihag. Halimbawa, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng non-Muslim at Muslim. May mga nabihag, yung mga non-Muslim na mga Muslim. Ayun, pwede nating tubusin, no? Gamit ang zakah. At kabilang din dito, mga kapatid, ay yung mga kinidnap for ransom, subhanallah. Regardless kung ang nangidnap ay Muslim o hindi Muslim. Subhanallah, kung Muslim, nakakalungkot, no? La hawla wala quwwata illa billah. Talagang, kumbaga sa cancer, stage 4 na yung iman niya. At yung pangidnap itself ay bawal sa Islam. Bakit niya ginagawa yun? Hindi naman katuroan sa Islam. No? Gayunpaman, ito, sinabi ng ating mga ulama, kahit yung nakidnap na Muslim, tutubusin natin gamit yung pangraransom, kukunin natin doon sa zakah. Subhanallah, no? Nakikita natin sa pag-aaral na ito, lumalawak ang ating pangunawa at lalo nating naintindihan. At kung lalo nating naintindihan, magiging mahusay ang ating pagsamba. At yan ang gusto sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-6, na pagbibigyan ng zakah ay silang may utang. O, nakita nyo na? Pati yung may utang, pwede nating abutan ng zakah para mabayaran ang kanyang utang. May tanong, kung ang may utang po ba ay ang tatay o anak, pwede po ba silang bigyan mula sa zakah? Ang sagot ng ating mga ulama ay opo. Pwede silang bigyan ng zakah para mabayaran ang kanilang utang. Ngunit, mayroong dalawang kalagayan na dapat natin pansinin. Ito yung pagbibigay ng zakah sa kanila para bayaran yung utang o tayo na mismo
Yung halimbawa, empleyado ng nagmamanage ng zaka na lang ang direct na magbibigay doon sa taong inutangan. Well, ito ay case-to-case basis. Kung mapagkakatiwalaan naman yung may utang, pag inabot mo, ay inshallah, babayaran niya doon sa inutangan, no problem. Mahalaga pa rin na i-maintain natin yung trust. No? Pero kung kilala ang taong yaon, na pag inabutan ng pera, hindi naman pala binabayad, sa halip ay ginagastos pa niya sa hindi dapat paggastosan, subhanallah, at ang intention nga ay para bayaran yung kanyang utang, dito, pwedeng tayo na lang direct ang magbayad doon sa taong kanyang inutangan. Subhanallah. Nakita nyo? So, case-to-case basis, aaralin natin at iintindihin, aalamin, para maging tiyak tayo. Subhanallah. So, yan ang ika-6. Sino naman yung ika-7 na pagbibigyan natin ng zakah? Sila yung tinatawag sa aya na fi sabilillah. For Allah's cause, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kung ganyan lang nating kukunin, abay, magkakaroon ng kalituhan. So, for Allah's sake, for Allah's cause, fi sabilillah, masyadong general ang dating, di po ba? Malawak. Ngunit, kung babalikan natin ang tafsir o paliwanag doon sa aya, ang tinutukoy dito ay silang mga mujahidun. Silang mga, kumbaga sa layman's term, mandirigma. No? Sila yung mga tagapagtanggol. Yan, mas maganda. Ng Islam, pag oras ng digmaan, yung malaking gera. No, inaapi ng ating mga tao, mga kababaihan, mga bata, mga bahay, mga gusali, sinisira. So, time for jihad, ika nga, ipagtanggol. So, itong mga mujahidun, sila yung mga sundalo ng Islam, sila ay pwedeng bigyan ng zakah. Kaya maaaring gamitin nila sa pambili ng mga armas, ng kanilang pangangailangan, no? Kahit pagkain. Kaya naman sila ay kabilang sa mga bibigyan ng zakah. Kasama din dito sa ika-7 grupo na fi sabilillah ay yung mga nag-aaral, no? Yung mag-aaral ng Islam. Lalo na yung full-time. Mag-aaral para sa ganun, magsilbi silang mga dalubhasa na magtuturo sa kanilang mga tao. Dahil pag may kaalaman, nagiging matuwid. Mahusay ang ating ginagawang pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, gagamitin nila ito sa pagbili ng aklat, kanilang damit, kung di sila bigyan ng accommodation, pambayad sa upa. So, kung ano-ano pang paggagastusan nila na related doon sa kanilang pagsasaliksik ng kaalaman. So, nakita nyo yung fisabilillah na yan. Dalawa, no? Yung mga mujahidun. At gayon din yung mga nag-aaral. Actually, yung mga nag-aaral, mujahidun din yan. Kung sa malawak na kahulugan natin kukunin yung pagjijihad, ito yung pagsasakripisyo, no? Pagsusumikap. Kaya naman, kabilang sila sa mga bibigyan ng zakah. At ang huli o ika-8 grupo ng mga tao na bibigyan natin ng zakah ay walang iba kundi ang Ibn Sabil, yung naglalakbay. Opo, pati yung naglalakbay bibigyan din ng zakah. Pero kailangan bigyan natin ng definition. Sino ba yung naglalakbay na bibigyan ng zakah? Hindi yung basta-basta naglalakbay lang. Sabi po ng mga dalubhasa, siya yung nawalan ng mga bagay, na nakawan ng pera. Halimbawa, may naglakbay sa Baguio. Ngayon, yung kapatid na yun, sinalaysay niya na nakawan siya, na hold up siya, o naputol ang kanyang source of income. Halimbawa, naubusan siya ng kanyang supply na pera. So, yan ang ibig sabihin noong naglalakbay. At sinabi pa nga ng mga ulama, kahit mayaman pa siya sa lugar nila. Taga Maynila, nagpunta ng Baguio. Mayaman talaga siya sa Maynila, pero yun nga, may mga circumstances nangyari sa kanyang sitwasyon at nangangailangan siya ng tulong. So, dito, sa binigay na paliwanag ng mga ulama, pwede siyang bigyan ng zakah. Subhanallah. Nakita nyo? Ang lawak ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po silang 8 na mga grupo ng tao na bibigyan natin ng zakah. Ang pobre, ang mahirap, ang empleyado ng zakah, mga preso, silang magagaan ng puso sa Islam, yung may mga utang, naglalakbay, kasama pati silang mga mujahidun. Subhanallah. Mga kapatid, isang napakagandang pagsamba, ang zakah. Tandaan na ito ay kabilang sa 5 haligi ng Islam. Ang batayan natin sa 8 grupo na mga tao na pagbibigyan ng zakah ay walang iba, kundi mula sa Quran.
Sabi po ni Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Subhanallah. Malinaw po ang salita ni Allah na ang zakah ay para lamang sa mga fukara, mga pobre, at masakin ang mahihirap, ang mga empleyado ng zakah, pati yung mga puso nila ay magaan sa Islam, at sa mga preso o bihag, at yung mga may utang, kasama ang mga mujahidun, at ang mga naglalakbay. Yan ay inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan na si Allah nakakalam ng lahat at ang marunong, subhanallah. O po mga kapatid, naging malinaw sa atin na ang zakah ay para lamang sa mga 8 binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat po ba silang 8 ay laging bibigyan sa tuwing may zakah? Hindi po. Kung halimbawa nakita natin mas marami ang fukara, ang masakin, pwedeng doon lang sa 2, i-focus ang lahat ng zakah. Hindi ibig sabihin, every time na may collection tayo ng zakah, kailangan i-categorize natin itong 8, lahat bibigyan. No! So ito, kasama pa rin doon sa trabaho ng empleyado ng zakah. Titimbangin niya, aalamin niya, no? Kung sino yung may mas matinding pangangailangan. Tandaan, hindi pwede ang zakah sa pagpapatayo ng masjid o madrasa. Hindi pwede ang zakah sa pagpapaayos ng kalsada. Hindi pwede ang zakah sa anuman na labas sa 8 binanggit ni Allah sa Quran. Dapat maging malinaw ito sa atin, insyaAllah. Nais kong ibahagi sa inyo ano ba ang pinagkaiba sa pagitan ng zakah at sadaqah. Ang zakah ito ay specific na sinabi sa Quran at sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Samantala, ang sadaqah, not specific yan, general. Ang zakah may oras kung kailan ito bibigay. Pero ang sadaqah, anytime. Anytime yan, walang limit sa oras. Ang zakah, sinabi sa Quran, yung 8 grupo na pagbibigyan. Wala nang iba, kundi sila lamang. Pero ang sadaqah, walang binanggit na grupo, kaya anyone pwedeng pagbigyan. Ang zakah, babayaran ito ng mga mahal sa buhay. Kapag ka namatay yung tao at mayroon siyang obligasyon sa zakah. Subalit sa sadaqah, wala po nang ganyan. Ang zakah, bawal ibigay sa mga mayayaman, except yung nabanggit natin. Halimbawa, yung empleyado, kahit mayaman siya, dahil siya ay nabanggit doon sa 8 bibigyan, ay bibigyan natin siya. Nagkataon lamang yun, pero strictly speaking, hindi ibibigay ang zakah sa mayaman. Samantala, ang sadaqah, kahit mayaman, ano pa man ang estado mo sa lipunan, ay pwedeng bigyan ito. Alhamdulillah, naging malinaw sa atin na mas general, mas malawak ang sadaqah kaysa zakah, which is specific or particular. Nawa ay nagkaroon tayo ng pakinabang sa kaalaman na ating natutunan at ipagbigay alam sa mga kapatid nating hindi ito nalalaman. Nang sa ganun lumago ang mga gantimpalang ating makukuha mula sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, ibilang niyo po kami sa mga magtatagumpay sa buwan ng Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.